Ang lahat ng ito ay totoong naganap at ito'y nangyari doon sa kanilang probinsya sa lalawigan ng Capiz. Kwento niya, mayroong pinaghihinalaang aswang sa kanilang lugar. Mag-asawa ito na medyo may kaedara na. Ang pagkakaalam ng mga tao sa kanilang lugar ay walang anak ang mga ito. Dahil mula nang makita nilang mag-asawa doon sa kanilang lugar, ay dalawa lamang silang namumuhay. Wala rin silang regular na pinagkakakitaan, isang bagay na pinagtataka ng mga residente doon sa kanilang lugar kung paano nakakapamuhay ang mga ito kahit na wala naman silang palagiang pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Pero noong una ay hindi pa nila pinagdudahan ang mag-asawa dahil wala din naman nangyayaring kababalaghan at normal lang ang lahat sa kanilang lugar. Pero nitong mga huli ay nagsisimula nang mawala ang kanilang mga alagang hayop. Noong umpisa ay nakala pa nilang isa lamang itong simpleng kaso ng pagnanakaw na medyo ipinagtaka din nila dahil wala namang nangyayaring ganun sa kanilang lugar pagkat halos magkakakilala at magkakaanak ang mga naninirahan doon. At habang tumatagal ay nagkakaroon na sila ng masamang kutob tungkol sa mga nangyayaring unti-unting pagkaubos ng kanilang mga alagang hayop, partikular na ang tungkol sa kanilang mga alagang manok. Dahil may mga pagkakataon na natatagpuan pa nilang labi ng kanilang mga alaga. Kung minsan ay nasusumpungan nila ang wasak na katawan ng mga ito. Madalas ay wala ng mga dugo. Malimit din na natatagpuan na lamang nila na wala ang laman loob ng kanilang mga alaga. At dahil sa pangyayaring ito ay dito na sila nagkaroon ng masamang hinala hinggil sa mag-asawang dayo lamang sa kanilang lugar. At ang isa pang kapansin-pansin sa mga ito ay yung kanilang bahay. Dahil palagi na lamang itong sarado. Nakapinit palagi ang pinto at mga bintana. Sabi pa nga ng mga taga roon sa kanila, ni minsan ay hindi nila nakitang nakabukas ang mga iyon. Ayon pa sa mga residente, sa tuwing mapapada ng sino man sa bahay ng mga matanda, ay may mararamdamang kakaagad na bigat sa iyong dibdib. Mabigat ang iyong pakiramdam at magtatayuan ang iyong mga balahibo sa katawan. At kapansin-pansin yung madilim na aura ng bahay nila na para bang lagi na lang makulimlim, habang sa ibang panig naman ay maaliwalas at puno ng buhay at sigla. Pero dun sa bahaging kinatitirikan ng bahay nila ay kabaliktaran. Hinala ng marami sa kanilang baryo. Maaaring sa ibang lugar ang mga ito dumadayo noong una para sa kanilang makakain. Kung kaya normal lang ang lahat noong bago pa lang sila. Pero nitong uli ay doon na mismo sa kanilang lugar na isipang maminsala. Ang isa pang napapansin ng mga tao doon sa kanilang lugar ay kung bakit parang napakaliksi pa rin kumilos ng dalawang matanda na masasabi mo talagang ibang-iba kaysa sa mga matatandang katulad nila na taga roon. At lalo pang tumibay yung kanilang hinala tungkol sa itinatagong lihim ng mag-asawa nang may makakita dun sa matandang lalaki na isinubo ng buhay ang isang sisiw. Nakita ito mismo nung isa na taga roon sa kanilang nayon. Kwento pa ng kababayo nila na nakakita. Papunta siya sa bahay ng kanyang kumpare. Nang makita niya yung matandang lalaki na naglalako ng isda. At nang madaanan ng isang sisiw sa daan ay nagmamadali at pasimpleng dinampot, sabay isinubo. Minsan kasi yung dalawang matanda ay nagpupunta sa baybay
at sumasalubong sa bangka ng mga mangingisda. At binibigyan naman sila ng isda ng mga ito. At kanila naman itong inilalako. Pero lalo pa nilang napatunayan yung kanilang masamang hinala sa mag-asawa. Nang isang gabi, habang nakahiga na ang isa nilang buntis na kanayon, ay nakaramdam ito ng kakaiba. Ayon pa sa babae, bigla na lang uminit ng pagkainit-init, dahilan para magising siya at bumangon. Nagagilap siya ng pamaypay at sumandal sa dingding. Wala noon ang kanyang asawa dahil sumasama ito sa pangingisda. Di nagtagal, habang pinapaypayan niya ang kanyang sarili, ay nagsimula na siya makarinig ng isang nakakakilabot na paghuni. Maya-maya pa ay nakarinig na rin siya ng isang aso na umaangil at bigla na lang kinalampag ang kanilang dingding. Hanggang sa naramdaman niyang nagpupumilit na itong pumasok sa ilalim. Nakita niya na pilit hinuhukay ng aso ang lupa sa ilalim ng dingding at nginangat-ngat din iyon. Kwento pa na ng kanilang kanayon. Nakita niya ang mga mapupulang mata ng aso na talaga namang nagpatakot sa kanya ng gusto. Dahil doon ay hindi niya na napigilan pa ang sarili na sumigaw at humingi ng tulong. Dahilan para magising ang kanilang mga kalapit bahay, partikular na yung mga kamag-anak ng kanyang asawa. Paglabas nila ng kanilang mga bahay ay may dala na silang mga itak at pamalo. At nakita nila yung aso na nagpupumilit ng makapasok sa bahay ng asawa ng pinsan nila na buntis. Kung kaya bigla na nagkagulo. Nagawa nilang mapalibutan yung aso at kanila itong hinampas. Pero nagtaka sila kung bakit hindi naman ito kumakahol. Ni minsan ay hindi man lang daw nilang narinig na kumahol yung aso. Magkagayon pa man ay ipinagpatuloy nila ang pagpunterya doon at napuruhan nila ito sa ulo. Halos madurog ang ulo nito sa lakas at dami nila na pumalo. Pero nagtaka sila kung paano pa rin itong nagawang makatakbo. Kung kaya nagkaroon pa ng habulan. Nasundan nila yung aso at bigla itong nawala nang dumating dun sa bahay ng dalawang matanda. Sinubukan pa nilang hanapin yung aso sa palibot ng bahay, ngunit hindi na nila ito nakita. Kaya sigurado sila na doon na nga talaga naglaho ito. Nagtaka sila dahil hindi rin naman nila ito nakitang dumiretso. Ang nakita nila ay basta pumasok lang ito sa may silong at doon ay bigla na nga lang naglaho. Tumawag sila sa dalawang matanda pero walang sumasagot at ayaw naman silang kausapin. Ngunit hindi pa rin sila umalis at pinilit pa rin nilang makausap ang mga ito. Hanggang sa napilitan na rin lumabas yung matandang lalaki at sinabing hindi niya sila kaagad na narinig. Sinabi niya sa mga taong naroon na may malubhang sakit ang kanyang asawa at kanya itong binabantayan. Diskumpiyado naman sila sa mga sinabi nito kung kaya naging matyaga sila. Nagtiis sila na maghintay hanggang inumaga na sila doon dahil gusto talaga nilang makita sana yung aso. Pero nagulat na lang sila nang makarinig ng isang malakas na sigaw. Nakakakilabot iyon. Biglang bumukas yung bintana at dumungaw mula roon yung matandang lalaki. Tinanong niya ang mga taong naroon kung ano raw ba talaga ang gusto nila. Ano raw ba talaga ang dahilan kung bakit sila naroon. Napansin nila na masamang loob ng matanda. Ramdam nila ang matinding galit nito at sila ay pinapaalis na. Sabay na pasigaw at sinabi na namatay na ang kanyang asawa. At tila ba silang sinisisi nito dahil sa nangyari. Mabilis na kumalat sa buong baryo nila ang ukol sa
pangyayaring iyon at pagkamatay ng matandang babae. Nagpresenta naman yung barangay ng tulong at sinabing sila na ang bahalang gumastos at magpapalibing doon sa kanyang asawa. Pero tumanggi yung matandang lalaki at sinabing hindi na niya ibuburol pang kanyang asawa, kung kaya hindi na rin dapat pang imbalsamuhin. Nang tumanggi ang barangay sa gusto mangyari ng matandang lalaki, dahil para yun sa pakanang pangkalusugan ng mga taga roon, ay giniit ng matanda na karapatan nila iyon at labag daw kasi ang pag-iimbalsamo sa kanilang paniniwala. Pero isang kanayo nila ang sumalisi sa loob ng bahay habang kinakausap ng mga taga-barangay yung matandang lalaki. At dito na nakita ng isa nilang kababaryo yung bangkay ng asawa nito na natatakpan lamang ng kumot. Wasak na wasak umano ang ulo nito, bagay na kanilang ipinagtaka. Dahil ang sabi ng matandang lalaki ay namatay ang kanyang asawa dahil sa malubhang sakit. At isa pa, aso ang kanilang naabutan at siya nilang pinagpapalo, kung kaya halos madurog yung ulo. Dahil doon, kung kaya lalo pang tumipay ang kanilang hinala tungkol doon sa matandang mag-asawa. Ipinalagay ng matandang lalaki ang kanyang asawa sa kabaong na nakabalot lamang ng isang malapad at luma nilang kumot. At hindi na niya pinabuksan ang kabaong nito hanggang sa mailibing. Isang gabi lang iyon na natili sa kanilang bahay. Tumanggi din ito magkaroon pa ng lamay. Hindi na raw niya ibuburo ang kanyang asawa at hiniling na mailibing ito kagad kinabukasan. Kaya wala talagang naganap na lamay dahil hindi pumayag yung matandang lalaki. Nais daw niya na makasama ng mag-isa ang kanyang asawa sa huling sandali. Kung kaya hiniling niya na irespeto ang kanyang desisyon. Matapos na mailibing ang kanyang asawa, ay ilan pang serye na makapapalagan ang nangyari. Maraming buntis ang nakunan ng biglaan at walang malinaw na dahilan. Kaya hinala ng marami doon sa kanilang lugar ay gumaganti yung matandang lalaki dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. May isang bata pa nga na ilang buwan pa lamang matapos na maipanganak. Ang muntik na rin sanang masawi, buti na nga lang at naagapan. Naramdaman ng tatay na mayroong nasa kanilang bubungan at tila kakaiba ang ikinikilos. Kung kaya, kaagad niyang sinabuyan ng asin at pinagbabato. Humingi din siya ng tulong sa kanilang mga kalapitbahay at kanilang hinabol yung aswang. Sinundo kaagad nilang isang manggagamot na nasa malapit at ginamot yung bata dahil binutas ng aswang ang pusot nito. Makalipas ang may 3 buwan mula nang mamatay yung matandang babae, ay sumunod na rin yung asawa nito. Matapos na may kababalaghan nangyari sa katabi nilang baryo, ayon sa usap-usapan, pinasok ng isang malaking sawa ang bahay ng mag-asawa. Buntis ang babae at ilang buwan na lang ay manganganak na. Pero bago pa natuklasan ng lalaki yung tungkol sa sawa, ay may narinig na raw siya ng mga yabag sa palibot ng kanilang bahay bago pa sila nahiga na mag-asawa. At nang tumigil naman yung mga yabag, ay napalitan naman iyon ng mga mahinang pagkaluskos. Kung kaya nagduda na siya at nagpusisa sa palibot ng kanilang bahay dahil pakiramdam niya ay para bang mayroon talagang ibang naroon. Ngunit maya-maya lang napansin niya na parang may nakapasok na sa loob ng kanilang bahay. At laking gulat niya nang makita ang isang dambuhalang sawa. Kaya sumigaw siya at kaagad daw humingi ng tulong sa mga kalapit nila. At nung dumating ang mga kapitbahay, ay kaagad na nilang pinagtataga yung sawa sa katawan nito dahil na rin sa kanilang pagkataranta. Noong mga unang panahon kasi, kapag nakakakita ang tao ng sawa, ay kanila na talaga itong tinataga
at hindi hinuhuli katulad ngayon. At matapos nga nilang tagayin yung sawa sa katawan nito, ay kanila pang pinitpit ng ulo bago yung tinaga at pinuputan. Tuwang-tuwa naman ang ilang kalalakihan dahil sa nangyaring iyon, lalong-lalo na yung mga lasinggero sa baryo na yon. Dahil naisip nilang gataan yung sawa at gawing pulutan. Pero nagulat silang lahat nang kanila nang inihahanda ang mga rikado para lutuin yung nasabing sawa. Pagkat bigla na lang itong nawala at sa halip ay napalitan ng isang matandang lalaki na nangingintab dahil sa pahid ng langis at wala itong anumang saplot. Tad-tad ng tama ng itak sa iba't ibang parte ng katawan at pipi ang ulo nito. Nang kumalat ang balita at makarating sa kanilang baryo, ay kinilala naman ng kanilang kapitan na residente ng kanilang barangay yung matanda at kabilang sa kanya nasasakupan. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng barangay ay kanilang ipinalibing ang bangkay nito sa tabi ng puntod ng kanyang asawa. Tungkol po ito sa nakakakilabot kong karanasan. Maraming taon na rin po ang nakalipas mula nang ito'y mangyari. Pero lagi ko pa rin naaalala. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento. At totoong naganap po ang lahat ng ito. Panganay ako sa aming magkakapatid. At ako ang katuwang ng aming mga magulang sa paghahanap ng aming ikabubuhay sa araw-araw noon. Kung saan-saan ako nakakarating sa paghahanap ng maaari naming maiulam sa araw-araw. Kaya nga kahit high school ay hindi po ako nakatapos. Isang araw, habang nasa pusot ako ng kagubatan, ay may namatan akong puno ng kawayan ng daming bagong tubo o yung tinatawag na labong sa Tagalog. Kaya nagmamadali akong lumapit at inilabas ko na yung sako mula sa aking likuran at hinugot ang itak para kuning lahat iyon. Sa dami noon ay halos mga lahati yung sako na dala ko. Kaya masayang masaya ako noong mga oras na yon. Pero gusto kong sulitin yung pagkakataon. Naisip ko kasi na naroon na rin lang naman ako. Kung kaya, hindi pa muna ako umuwi. At nagpatuloy ako sa paghahanap ng mga o pwede pang mapakinabangan. Hanggang sa nakakita ako ng isang maliit na lawa. At yung tubig ay nagmumula sa isang mababang talon. Kaya nagkusyoso ako sa pag-asang baka maraming isda at hipon o kahit anumang yamang tubig na maaari iyong maipagkaloob sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Sa tingin pa lamang ay talaga namang nabusog na ako sa dami ng iba't ibang uri ng isda na masayang lumalangoy doon. At ang dami ring mga talangka na nagsisiahunan mula sa tubig. Inilabas ko kaagad yung tinagpian kong lumang kulambo namin at mabilis na akong lumusong sa tubig. Sa unang pagsalo ko pa lang ay maraming isda na kaagad ang aking nahuli. Pero sa sobrang saya ko ay di ko na malayan na mayroon na palang nagmamasid sa akin. At nangyari yung hindi ko inaasahan. Bigla na lang may naramdaman ako na isang matigas na bagay na tumama sa likurang bahagi ng aking ulo. At sa lakas ng persa noon, ay natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakahiga na sa lupa at umiikot ang buong paligid. At iyon lang ang tangi kong natatandaan. Dahil lang sunod akong magkamalay, ay nasa
isang maliit na kubo na ako. Nakagapos ang aking mga kamay sa aking kinauupuan at nakaharap sa akin ang isang napakatandang lalaki. May mahaba itong ngunit manipis na puting buhok at wala na halos magmula sa ibabaw ng kanyang noo papunta sa ituktok. Kulubot na ang lahat ng mga balat nito, kung kaya puro guhit ang kanyang muka na nagpapahiwati kung gaano na ito katagal namumuhay sa mundo. Wala itong suot na pang-itaas at ang kanyang mga kuko ay halos nakabaluktot ng lahat dahil sa sobrang haba. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang kapal ng mga iyon. At may mga mata ito na halos mapalutan ng lahat ng namumuting katarata at nagmumuta na. Pero napansin ko na siya ay nakakakita pa. Kumpak ang kanyang magkabilang pisngi at halos butot balat na lamang ang kanyang pangangatawan. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot sapagkat nagawa niya nga akong pukpukin at nawalan ako ng malay. At nung mga sandaling iyon ay nakagapos pa ako at wala akong magagawa kung ano man ang maibigan nitong gawin sa akin. Hanggang sa bigla na lang itong nagsalita at nagtanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa akin na manguha ng kanyang mga pananim at mga alaga sa lawa. Hindi ako nakaimik dahil nung mga sandaling iyon ay alam kong nagkamali ako at walang tama na lalabas sa aking bibig. Kahit ano pang sabihin ko ay mali at hindi ko mapapangatwiranan yung aking ginawa. Kaya nang muli niyang ulitin ang kanyang tanong ay humingi na kagad ako ng paumanhin. At sinabing hindi ko kasi alam at nangako akong hindi na muling uulit. At bigla kong nararamdaman yung hapdi sa isa kong daliri. Nang sipatin ko iyon ay napansin kong iyon ay namumula. Maya-maya, biglang mas lumapit pa sa akin yung matanda at hinawakan yung isa kong kamay. Ibinuka nito yung kanyang bibig at nakita ko yung mga ngipin niyang puno ng mantsa ngunit matutulis. Isinubo niya yung daliri ko at sinipsip yung dugo. Tiniis ko yung sakit at iniwasan ko na lang na lumika ng kahit anong ingay. Tinibayan ko yung aking loob at kahit na matinding takot na yung nararamdaman ko ay mas pinili kong huwag magpakita ng kahit anong takot sa kanya. Hindi niya binitawan yung daliri ko hanggat hindi siya nakukontento. At humihingal siya nang ito ay tumigil. At nang mag-angat siya ng kanyang ulo, ay napansin kong nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Tila nabawasan yung mga kulubot at guhit niya sa mukha. At nagkaroon siya ng mga itim na buhok. Kaya yung takot na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng pagkamangha. Pero hindi pa rin maalis sa akin yung matinding pag-aalala sa kung ano na kaya ang mangyayari sa akin ng mga pagkakataon na yon. At bigla akong napatingin sa matanda nang muli itong magsalita at sabihin kanya akong pagbibigyan. Palalampasin niya umano yung nagawa kong kasalanan, pero sa isang kondisyon. Bigla akong nakaramdam ng pag-asa. Naisip ko pa ngang kahit ano yung binabanggit niyang kondisyon, na iyon ay kahit mahirap pa, ay ayos na sa akin. Maligtas lang ako sa siguradong kapamakan na nakabang sa akin. At sinabi nga niya sa akin kung ano yung hinihingi niyang kapalit. Kanya umano kong palalayain at hindi na muling gagambalain pa. Pero dadalhan ko siya palagi ng sariwang karne at dugo. Bigla akong nagdalawang isip
dahil wala namang kaming mga alagang hayop. At nang mapansin niyang tila malalim akong nag-iisip, ay kinuha niyang aking atensyon at sinabing gawang ko raw iyon ng paraan. Napilitan akong tumango at pumayag sa gusto niyang mangyari, dahil iyon na ang pagkakataong hinihintay ko para makalaya at makaalis na sa lugar na yon. Kinalagan niya ako at hinainan ng pagkain. Kanya palang niluto yung mga nahuli ko. Sinabi niya sa akin na kumain na muna nang upang sa ganon ay magkalaman naman ang aking sikmura. Habang kumakain ay kanya akong pinaalalahanan na huwag kong ipapaalam sa kahit na sino ang tungkol sa kanya. Sunod-sunod na tango ang tanging naging tugon ko, dahil abalang-abala na ako sa ginagawa kong pagkain. At para hindi na rin humaba pa yung aming usapan, dahil nakakatakot ang itsura nito sa tuwing sumiseryoso ang kanyang mukha, na ikinukumpas pa nito ang kanyang mga kamay, kung kaya hindi maiiwasang mapadako ang aking paningin sa naghahabaan niyang mga kuko. Binilisan ko yung aking pagkain dahil gusto ko na talaga makaalis mula sa pook na yon. Naisip ko ring makalubahan ang nag-aalala ang mga magulang at kapatid ko dahil sa hindi ko pag-uwi. Nang makatapos na ako, pagtayo ko ay kanyang iniabot ang dala kong sako na naglalaman ng napakaraming labong, at iuwi ko raw iyon sa aking pamilya. Ibinigay niya rin sa akin yung natitirang isda matapos niyang lutuin yung iba. Nang lumabas na ako ng maliit niyang tahanan ngayon, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng panibagong buhay. Masayang masaya ang kalooban ko, lalo na nang malanghap ko ang sariwang hangin at pagtama ng sinag ng araw sa aking mukha. Doon ko naisip na kahit anong hirap pala ng buhay ay mas nanaisip mo pa rin huwag mamatay. Kaya sinabi ko sa aking sarili noon ay hindi ako susuko anumang problema ang dumating sa akin, dahil ikalawang buhay ko na yon. Ganun palang pakiramdam kapag naranasan mong mabingit sa kamatayan. At hindi nga ako nagkamali. Nang dumating ako sa bahay namin ay halos yakapin nila akong lahat. 3 araw na pala ang mabilis na lumipas mula nang mawala ako. Kaya bigla akong napaisip na ganun pala ako katagal na wala ng malay. At buti na lang, binigyan pa ako ng pagkakataon ng matanda at hindi niya ako nilapa at nilantakan. Naging totoo naman ako sa binitawan kong pangako sa matanda. Pero hindi naging madali ang lahat para sa akin. Dahil tulad ng sinabi ko, wala naman kaming mga alagang hayop na tinatangkilik. Kaya napilitan ako noong magnakaw. Sa paulit-ulit kong pagbisita sa matanda, ay nakilala ko hindi lamang ang pangalan niya, kundi maging ang kanyang buong pagkatao. Napadpad lang pala siya sa aming probinsya dahil sa masaklap rin na kapalaran. At nagmula talaga siya sa angkan ng mga aswang. Sumama siya sa kanyang nobya na kanyang nakilala papunta sa probinsya namin. Pero nang malaman nito ang ukol sa angkan na pinanggalingan niya, ay hindi ito nagdalawang isip na siya iiwan. Sinikap niyang magbago, kung kaya tanging hayop na lamang ang kanyang pinagdidiskitahan. Pinag-aralan niyang magpigil sa kanyang sarili at nagawa naman niyang magtagumpay. Pero hindi na muling bumalik sa kanya ang nag-iisang babaeng minahal niya. Kung kaya namuhay na lamang siya mag-isa at tinanggap na lang ang mapait niyang kapalarang iyon. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging matalik kaming magkaibigan
At sa palagay ko, ay hindi nga lang basta kaibigan ang pagtuturing niya sa akin, kundi kanya ng anak. At parang damit lang ang kanyang katandaan na mapilis niyang nahubad dahil nanumbalik ang kanyang kakisigan at nagagawa na niyang manghuli ng mga hayop para sa kanyang sarili. Kung kaya hindi ko na kinailangan pa magnakaw para lang may maibigay sa kanya. Pero sadyang ang buhay ay hindi kayang baguhin ng anumang uri ng kapangyarihan, gaano man ito kalakas o kataas. Dahil nang itakda ng Diyos ang kamatayan sa lahat, sa anumang paraan, ito ay talagang matutupad. At ganun nga ang nangyari kay Tatay Fernan, pagkat dumating pa rin sa kanya ang kanyang kamatayan. At hindi ito napigilan ng angkin niyang kakayahan. Nakiusap siya sa akin noon na maging tagapagmana ng kanyang anting at pagiging aswang. Pero gano'n na lang din ang pagmamakaawa ko sa kanya nang ito ay aking tanggihan. Ngunit sa kabila ng ginawa kong pagtanggi ay hindi naman sumama ang kanyang loob. Katunayan, pinagkalooban pa nga niya ako noon nang itinatago-tago niyang mga bariyang ginto. Mga uri ito ng barya na bagaman pabilog ay hindi maayos ang pagkakahulma ng mga ito. Ayon sa kanya, ang mga nasabing bariyang gintong iyon ay kanya pang minana mula sa kanilang mga ninuno. Pagkaari at agmula pa raw ang mga iyon sa Espanya. At dahil sa mahalagang bagay na kanyang ipinagkaloob sa akin, ay lubang malaki ang naitulong nito sa aming pamumuhay. Nakabili kami ng lupa malapit sa bayan at nakapagtayo din kami ng tindahan at panaderya. At isinunod ko yung aming negosyo sa pangalan ni Tatay Fernan. May kwento po ako nais na ibahagi sa inyo. Ito po ay personal naming karanasan ng asawa at mga anak ko. Bagong sama pa lang kami noon. Dalawang aming anak at kapwa sila babae. Ang bahay po namin noon ay nakatayo sa lupa ng mga magulang ng asawa ko. At mga 100 metro lang siguro ang layo ng bahay namin mula sa kanila. At bagong gawa lang yung bahay namin. Noong una kasi ay doon kami nakatira. Sa lupa naman ang mga magulang ko. Kaya lang, higit na mas malayo iyon pagka nasa bundok talaga. Minsan, ginabi ako ng uwi. Dahil pagkatapos ng trabaho namin, ay nayaya ako na join ng misis ko doon sa kanila. At nagtagay kami. Nakauwi ako sa amin mga 11:11 pasado na. At nagtaka ako kung bakit gising pa ang aking asawa. Kadalasan kasi pag mga ganong oras na ay mahimbing na itong natutulog. Pagpasok ko sa bahay namin ay agad niya akong sinalubong. At naramdaman ko kaagad yung matindi niyang takot. Putlang-putla ito at pawis na pawis. Sabi niya sa akin, mayroon manong aswang. Kaya bigla akong naalarma. Hinugot ko kaagad yung aking itak at tinanong ko siya kung nasaan iyon. Pero sinabi niya sa akin, nakakaalis lang daw nito. Kung kaya, kumalma na rin ako. Nang magsimula siya magkwento, kahit ako ay nangilabot. Ayon sa misis ko, pasado 9:00 nang magsimula siya makaramdam ng kakaiba. Naramdaman na lamang niyang nagtayuan yung mga balahibo niya sa katawan. At biglang naging maalinsangan. Narinig din niyang umalulong
yung mga alaga naming aso, pero saglit lang. Dahil para daw nabahag ang mga buntot ng mga ito at nagsipagtaguan sa silong ng aming bahay. Di nagtagal ay bigla namang umihip ang malakas na hangin na naging dahilan pa nga ng pagkamatay ng mga lakbara. Kasabay noon ay biglang pumalabog ng napakalakas yung aming bubungan. Ang buong akala ng asawa ko ay may tinangay lang na malaking sanga at sa bubong namin bumagsak dahil nga sa biglang umihip noon ang malakas na hangin. Pero yung malakas na kalabog na iyon ay agad ding nasundan at hindi na tinigilan. Sabi pa niya, parang nagtatalon iyon sa may aming bubungan. At kahit anong sigaw ang gawin ng asawa ko, ay hindi siya nito pinapakinggan. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa dun sa itaas. Sa totoo lang po, doon lang ako nakarinig ng ganon. At naisip ko kaagad na hindi nga yun maganda para sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil sa lugar namin ay halos magkakakilala naman kami. At walang sino mang gagawa ng ganon sa amin. Kaya naniniwala ako sa kwento ng misis ko. Malakas din ang kutob ko na aswang nga ang gumawa noon. Ng mga sumunod na araw ay sinikap ko maaga makauwi ng bahay. Kaya kahit panay ang yaya ng mga kaibigan at kapag-anak ng asawa ko sa akin, ay akin muna silang dinanggihan. Pero hindi naman bumalik yung aswang. Kaya pang lumipas yung mga gabi, sa tuwing maaga akong umuwi ng aming bahay. Kaya naisip ko, marahil ay hindi na yun mauulit pa. Naisip kong baka napagkatuan lang nito, nagambalay ng asawa ko nung gabing iyon at magasik ng takot. Kaya nang magyaya yung mga kamag-anak ng asawa ko, nakasama ko sa trabaho, ay nagpaunlak na ako. Gumagawa kami noon ng bahay ng isa rin lang kaanak. At dahil napasarap, kung kaya ginabi ako muli. At di ko talaga nagustuhan yung nadatnan ko sa bahay namin pag-uwi. Dahil inaapoy ng lagnat yung bunso naming anak. Sabi ng asawa ko, muling bumisita yung aswang at nagtatalo na naman sa aming bubungan. Kung kaya nagising yung anak namin at nang kanya itong lapitan at mahawakan, ay nagulat na lamang siya nang papasok dahil sa napakainit ito. Kaya kahit gabi na noon, ay lumabas ako muli ng bahay at pinuntahan ko ang aking mga biyanan. Nakiusap ako sa kanila na samahan muna ang aking mag-ina at susunduin ko lang yung nanay ko. Hindi naman manggagamot ang nanay ko, pero may nalalaman ito pagdating sa mga aswang. Yun yung unang pagkakataon na makakarating siya sa amin doon sa bago naming bahay. Tiniis ko yung lamig ng simoy ng hangin. Inakyat ko yung bundok papunta sa bahay ng mga magulang ko. Ay natutulog na sila. Kaya nagtaka sila kung bakit ako sumadsad ng alanganing oras. Kagad ko namang sinabi sa kanila yung pakay ko. At sinamahan ako ni nanay pabalik sa amin. Gusto rin sanang sumama ng tatay ko noon, pero pinigilan siya ni nanay at sinabing kami na lang. Madaling araw na nang dumating kami sa amin at kasalukuyan ng natutulog ang dalawa naming anak. Hinilot ni nanay yung bunso namin at pinahira ng langis. Mayroon din siyang inilagay ng mga dahon habang mayroong inuusal. Nang matapos si nanay, ay sunod naman niyang hinarap yung asawa ko at nagpakwento tungkol sa kung ano ang mga nangyari. Habang nagkukwento ang asawa ko,
ay umiikot naman ang mga mata ni nanay sa bago naming bahay. Maya-maya, bigla niyang pinutol yung pagsasalita ng misis ko at sinabi, daanan ng aswang kung napagtirikan namin ang bahay. Nagulat talaga kami kapwa ng asawa ko sa aming narinig at naunawaan namin yun palang dahilan kung bakit kami ginagambala ng mga ito. Mga dahil sabi ni nanay, hindi lang iisa kung gumagambala sa amin aswang. Pinakiusapan ko si nanay na kung maaari ay dumuon na muna sa amin at pumayag naman ito. Nung sumunod na gabi, pagkatapos kong maisuga yung alaga naming kalabaw, ay hindi ako dumiretso ng uwi sa bahay namin. Sa halip, ay nagtago ako sa may malaking puno malapit sa bahay na hindi nahagip ng liwanag. Nagkubli ako doon. Hindi ako pumasok ng araw na yon sa trabaho. Matyaga akong naghintay doon sa ilalim ng laking puno. Nang mga pasado 9:00 na, kahit ako ay nagulat nang makita ko ang isang tao na naroon na sa bubong namin. Na nakapagtataka po talaga dahil parang nalingat lang akong sandali at naroon na ito. At ang posisyon niya ay para bang naka-squat pero nakayuko at nakalapat din ang mga kamay sa aming bubungan. Nang bigla na lang itong nagtatalon na para bang gusto niya talagang sirain yung aming bubong. Maya-maya ay narinig ko sumigaw na ang asawa at nanay ko. At nagulat talaga ako sa mga sunod na nangyari. Nakita kong lumabas ang nanay ko habang nakasunod sa kanya ng asawa ko. May dala siyang mahabang kawayan na may mga maliliit pa na sanga at dahon sa may bandang dulo. At kanyang hinampas iyon na kasama na yung pangbubugaw. Nang puntong iyon ay lumabas na rin ako sa aking pinagtataguan at tumulong na rin. Nakita ko napatingin pa sa akin ng aswang nang maramdaman yung presensya ko. Pulang-pula ang mga mata nito. At para bang nagulat din siya pagkat marahil ay hindi niya iyon inaasahan. Bigla itong tumalon na para bang napakagaan ng kanyang katawan. At wala akong narinig na yabag nang ito ay bumagsak sa lupa. At nang sundan namin, ang tangi na lang naming nakita ay isang puting manok na mabilis tumatakas palayo. Kaya dahil sa pangyayaring iyon, ay kinausap kami pareho ni nanay. Kanya kaming pinayuhan na lumipat na lang ng tirahan dahil hindi umano kami titigilan ng mga aswang. At baka lalo pang lumaki ang gulo. Nag-alala rin siya sa amin at sa kanyang mga apo. Baka mapahamak pa raw kami. Pati ang mga biyanang ko ay kanya rin kinausap at sinabing delikado nga sa lupaan lang iyon magtayo ng bahay. Kaya nung huli ay lumipat nga kami ng bagong matitirahan. Pero makaraan ng ilang buwan ay napilitan din kaming umalis. Dahil may lahi din palang aswang yung kalapit naming bahay. Lagi nung nagkakasakit yung mga anak namin. Walang araw na hindi nila pinupuntahan ang mga anak namin sa bahay at binabati. Na nang patingnan ko kay nanay ay sinabi niyang inaaswang umano ang kanyang mga apo at yung kalapit namin ang gumagawa noon. Kaya pala tuwing gabi ay may nararamdaman kami umaali-aligid din sa bahay namin. Pero mas tahimik nga lang ang mga ito kumpara doon sa dating bumibisita sa amin. Sa buong pagsasama namin mag-asawa ay nakalimang lipat yata kami ng tirahan
dahil sa problema namin sa mga aswang. Napirmi lang kami na magdesisyon kami mag-asawa na magpamaynila na lang. Pero minsan pang naulit yung aming karanasan pagdating sa mga aswang. Nang umuwi kami sa probinsya dahil namatay yung nanay ng asawa ko, pareho nang nag-aaral noon yung mga anak namin sa elementarya. Ang nangyari naman noon, yung aswang ay nagpunta sa lamin ng biyanan ko. Nung mga mag-aalas 12 na ng ating gabi, ay bigla na lang dumaing yung panganay naming anak ng matinding pananakit ng kanyang sikmura. Ang buong akala namin noon ay nabalis lang ito dahil naniniwala pa kami sa mga usog at balis. Kaya lahat ng mga malalakas ang usog ay nilawayan ito sa pag-aakala maaaring sila ang nakausog sa aming anak. Pero hindi pa rin nawala yung pananakit ng kanyang sikmura at parang mas lalo pa itong tumindi. Doon na pinutupan yung nanay ko. Nang kanyang kausapin yung panganay naming anak ay sinabi nito, may isang matandang babae na bigla siyang inawakan sa kamay at parang may hinipan ito sa isang palad papunta sa mukha niya. Nang ilarawan ito ng aming anak, nang hanapin nila ay nawala na ito dun sa lamay. Buti na nga lang noong mga pagkakataon na iyon ay hindi lamang si nanay ang naroon na marunong. Nagtulong-tulong sila para mapagaling yung anak namin. Pasalamat na lang rin kami at agad yung nagapan. Na naisip ko sa tuwing uuwi kami sa aming probinsya ay ayaw talaga kaming tantanan ng mga aswang na para bang magnet kami para sa kanila. Dahil po sa mga naging karanasan namin ng pamilya ko, kung kaya naniniwala po talaga ako na mayroong aswang. Pagkat nakakita na po talaga ako na nasa itaas ng aming hubungan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. More power po and God bless. Idagdag pa na makipot yung pintuan. Kaya siguradong may hirapan talaga sila. Yung barracks naman namin ay hindi rin basta-basta ang magigiba. At mayroon pang baril si Danny na alam niyang gamitin kung paano tatablan ang mga aswang. Kalaunan ay napilitan na lang din silang umalis. Dahil sa tuwing babatuin nilang muli ang barracks namin, ay baril naman ang isinasagot sa kanila ni Danny. At hindi talaga ito nangihinayang sa bala. Pagkataon-taon ang bala na ibinigay kay Danny. At malinaw ang instructions na ibinigay sa kanya. Na kapag nalagay sa alanganin ang operation dahil sa panggugulo o kagagawa ng ibang tao, o di kaya ay malagay sa alanganin ang buhay ni inuman na gumagawa dun sa site, ay gawin niya ang lahat. Dahil kapag may nadisgrasya sa mga taong gumagawa, mga kahulugan iyon ng delay sa trabaho at hindi ka agad matatapos yung tower. At iyon ang iniiwasan nilang mangyari. Pero para kay Danny, higit sa anumang bagay, ay buhay naming lahat ang mahalaga. At gagawin niya raw talaga ang lahat para walang mangyaring masama sa amin. Na hindi umano siya papayag na kahit isa sa amin ay may mapahamak. Matapos iyon ay hindi naman na kami muling ginambala pa nung mga aswang na yon. Nasa tansya namin ay parang isang nayon yata ng mga aswang ang sumugod sa amin nung gabing iyon. Napalagay namin ay yun din yung mga nag-alok sa amin ng kanilang mga paninda na nang hindi mapagbilan ay mga nagalit. Ang sunod ko namang ibabahagi sa inyo, Sir PB, ay tungkol naman sa sumunod naming project sa probinsya pa rin iyon.
Dahil tulad nga po sa nabanggit ko sa una kong pagsasalaysay, ay sunod-sunod po talaga ang project namin doon. Masasabi ko po kasing matindi din yung dinanas namin doon sa sumunod naming project. Malaking bahay naman po ang ipinagawa sa amin, mansyon. Bali renovation po ang ginawa namin doon at may mga idinagdag rin. Ilang buwan din po kami tumagal doon at sa pamamalagi po namin ay nakaranas po kami ng mga nakakatakot din na pangyayari. Ako po ay pinanganak at lumaki sa probinsya. Kung kaya naman, marami po akong alam na kwento na may kinalaman sa mga kababalagan at aswang. Pero ito pong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay personal ko po mismong karanasan. Nangyari po ito noong ako po ay 19 anyos pa lang. Kasalukuyan po ako nung nag-aaral sa kolehiyo. Pero dahil sa malayo po yung paaralan doon sa amin, kung kaya po napilitan akong mag-board. Bali may kasama po ako nun sa kwarto. Isa ring mag-aaral sa paaralang pinapasukan ko. Pero magkaiba po kami ng kurso. Itago na lang po natin siya sa pangalang Maylin. Mabait naman po si Maylin. Katunayan ay madali kami nagkapalagayan ng loob. Halos pareho din kami ng mga hilig kung kaya magkasundo po kami sa maraming bagay. Ang pagkakaalam ko, base na rin sa pagkukwento niya sa akin, magkatabi lang daw yung bayan namin. Sa una lang daw yung sa kanila. Isang gabi, habang natutulog, ay bigla na lang akong nagising dahil sa ingay na aking narinig. Para kasing may taong kinakapos sa paghinga. Ganon yung narinig ko kaya nagtaka ako kung kanino at saan nanggagaling yung boses na yon. Pero pagbaling ko sa higaan ni Maylin ay wala ito doon. Tatanungin ko sana ito kung naririnig din ba niya yung nakakakilabot na tunog na yon. Kaya napaisip ako kung saan kaya ito nagpunta. Pero dahil sa takot ay hindi na ako tumayo para magpusisa at hanapin siya. Nagtalokbong na lang ako ng kumot at nakiramdam hanggang sa nakatulog na ako uli. Nang magising akong muli ay pasado 5:00 na. Pagbaling ko ay nakita kong nakahiga na si Maylin sa higaan niya at mahimbing na itong natutulog. Sinubukan ko pang matulog uli pero nawala yung antok ko kung kaya bumangon ako. Naisip kong mag-init na ng tubig para makapagkape at magluto na rin ng maalmusal. Pagdaan ko sa gilid ng higaan niya, ay napansin kong may mga bahid ng dugo. Kaya nagtaka ako at kinabahan. Pero dahil sa mahimbing siyang natutulog, kung kaya nagdalawang isip naman ako na gisingin ito. Nahiya kasi ako na basta ko na lang siyang gigisingin. Ang kasalukuyan ng kumakain ng agahan at nagkakape, ay bumangon na rin si Maylin. At matapos makapagilamos at magsipilyo, ay nakita kong nagsali na rin ito ng mainit na tubig sa kanyang tasa. Sinabi ko sa kanya na may narinig akong nakakatakot na boses noong mga madaling araw. Para ka akong humihingal, parang may sakit na kinakapos ang hininga. Mabilis siyang sumagot at sinabing wala naman siyang narinig. Kaya binanggit ko rin sa kanya na wala siya sa higaan nung mangyari iyon. Sinabi niya na baka nasa banyo daw siya nung mga pagkakataon na iyon kasi biglang sumakit ang kanyang tiyan. Sinabi ko rin sa kanya na may mga bahid ng dugo akong nakita sa kanyang higaan. Paliwanag naman niya ay dinatnan na raw siya at hindi niya namalayan. Pero nilinis na raw niya ang mga iyon. Sinabi ko rin sa kanya na may mga bahid ng dugo akong nakita sa kanyang higaan. Paliwanag naman niya ay dinatnan na raw siya
at hindi niya namalayan. Pero nilinis na raw niya ang mga iyon. At humingi pa nga ito ng pasensya sa akin pagkat nakakahiya raw. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit halos sunod-sunod na araw na may nakikita ako lagi na bakas na dugo sa higaan niya sa tuwing ako ay magigising. Kaya tinanong ko nga siya minsan kung hindi ba siya naglalagay ng napkin kapag natutulog. Ang sagot naman niya sa akin ay hindi daw siya sanay. Naiirita daw siya at hindi makatulog. Pero napaisip ako kung bakit noong mga unang buwan naman na magkasama kami ay hindi naman siya ganon. At ang isa pang ipinagtaka ko ay mahigit ng 1 linggo ay ganun pa rin ang nakikita ko. Paliwanag niya, hindi daw talaga normal ang kanyang dalaw. Minsan nga raw ay mas mahaba pa. At may pagkakataon pa nga raw na 2 beses siya nagkakaroon sa loob ng 1 buwan. At dahil sa husay niya at kaswal niyang pagpapaliwanag sa akin kung kaya naniwala naman ako. Minsan, nang maghahating gabi na, habang nakahiga, ay bigla na lang ako nakarinig ng isang malakas na pagkalabog. Kaya napabalikwas ako at nang mapadako ang aking paningin doon sa higaan ni Maylin, ay napansin kong wala na naman ito doon. Kaya napabangon ako at titingnan ko sana kung siya ay nasa banyo. Pero bago pa makarating doon, ay may napansin akong malaking pusa na kulay itim na naroon sa pasamano ng bintana at lumundag palabas. Bigla akong kinilabutan. Sa totoo lang, noon lang ako nakakita ng ganong kalaking pusa sa tanang buhay ko. At pakiramdam ko pa ay hindi talaga iyon pangkaraniwan. Kaya isinara ko ang bintana, pati yung pintuan ay sinigurado kong nakasarang mabuti. At pagpunta ko naman doon sa may banyo, ay wala rin namang naroon. Kaya nagkaroon na ako ng masamang hinala tungkol kay Maylin. Kinabahan din ako at nag-alala para sa kaligtasan ko. At nang magising ako kinaumagahan, ay may nakita na naman akong dugo sa kanyang higaan, habang siya ay mahimbing na natutulog. Nung araw na yon, ay hindi ko na siya hinintay pang magising bago umalis. Umuwi ako sa amin. Pagdating ko sa bahay namin, ay kinuwento ko kaagad sa mga magulang ko yung kakaibang mga napapansin ko sa kasama ko sa boarding house. Dahil doon, ay nag-alala yung mga magulang ko. Pinayuhan nila akong lumipat na lang ng mapapasukan. Nagulat ako. Dahil ang sinasabi nila ay ang lumipat at mag-aral na lang ako sa Maynila at makitira sa tiyahin ko. Pero sinabi kong mas mahihirapan lang ako at ayoko mahiwalay sa kanila. Sa takot ng mga magulang ko na baka may mangyaring masama sa akin, ay pinuntahan namin yung isa naming kamag-anak na marunong manggamot at tagaro lang din sa amin. Sinabi sa kanya ng mga magulang ko yung nalaman nila mula sa akin. Diretsang sinabi sa amin nung kamag-anak namin na manggagamot ay hindi mabuti na manatili pa ako sa boarding house na kasama si Maylin. Dahil lahat ng palatandaan ng pagiging aswang ay nasa kanya na. Minungkahi niya sa amin ang mga magulang ko na lumipat na lang ako ng ibang mauupahan. At binigyan niya ako ng pangontra na maaari kong magamit habang wala pa akong nakikita na malilipatan para meron daw akong pangprotekta sa aking sarili. Pagbalik ko dun sa boarding house, medyo iba na ang pakikitungo namin ni Maylin sa isa't isa. Naiilang na ako sa kanya at palagi akong alerto. Tinanong niya ako kung bakit umalis ako nang hindi ko man lang daw siya ginising nung umuwi ako sa amin. Hindi daw niya nagustuhan yung ginawa ko. Sinabi ko na lang na mahimbing siyang natutulog kung kaya hindi ko na siya inistorbo. Pero parang hindi ito kumbinsido sa dahilan ko at napansin ko na ang sama ng pagkakatitig niya sa akin. Maya-maya, parang bigla itong naging aligaga at hindi mapakali. Para bang hindi niya kayang tumagal sa tabi ko. At nang hindi na niya matiis, ay bigla na lang itong umalis
Naalala kong bigla yung ibinigay na pangontra sa akin ng kamag-anak namin. Naisip kong epektibo iyon at marahil ay tumalab na iyon kay Maylin kung kaya naramdaman niya. Pumasok ako sa paaralan ng araw na iyon. Pag-uwi ko, paggabi na pero wala pa rin si Maylin. Nakatapos na rin akong kumain ng hapunan ay hindi pa rin ito dumarating. Hanggang sa nakatulog na ako. Pero bigla na lang ako nagising ng may kumalabog. Napabalikos akong bigla at agad na napatayo. At hindi ko inaasahan yung sumunod na nangyari. Dahil paglabas ko ng kwarto namin, ay kitang-kita ko si Maylin. Nakapapasok pa lang ng bintana. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok. Mapula ang kanyang mga mata na nanlilisi at ito ay nakaangil. Wala siyang suot na kahit ano at nangingintab ang buo niyang katawan. May bahid din ng dugo ang palibot ng kanyang bibig. Natulala talaga ako at hindi nakagalaw. Nabalot ako ng matinding takot, lalo na nang akmanan niya akong lalapitan. Nailagay ko na lang yung dalawa kong kamay sa harap ng dibdib ko dahil sa tindi ng takot. At gusto ko nang magmakaawa sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglapit sa akin. Dahan-dahan, habang nakatitig pa rin siya sa akin ng masama. Kaya napapikit na lamang ako at napausal ng maikling panalangin. Pero nagtaka ako nang wala pa rin nangyari. Pagdilat ko ay wala na si Maylin. Gusto ko na sanang umalis noon at umuwi sa amin pero wala nang masasakyan noong mga oras na yon. Kaya isinara ko na lang mabuti yung pinto at mga bintana. At nagdesisyon ako na umagang-umaga kinabukasan ay yun ang una kong gagawin. Ang umalis sa inuupahan namin at umuwi na muna doon sa amin. Kaya kinabukasan, madilim-dilim pa, ay bumangon na ako at naganda na para umalis. Pagsikat ng araw ay lalarga na ako. Pero nang papaalis na ako ay nagulat ako nang pagbukas ko ng pinto ay naroon si Maylin at nakatayo. Kanina pa pala siya nandoon at hinihintay lang na buksan ko yung pinto. Sinadya daw niyang hindi kumatok dahil sa nahihiya daw siya sa akin. Humingi siya ng tawad at ipinagtapat kung ano talaga ang totoo nangyari sa kanya. Pinakinggan ko naman siya. Sinabi din niya sa akin na aalis na siya at uuwi na sa kanila. Pero dahil sinakahanda na rin ako para umalis kung kaya, iniwan ko na siya. Nalaman ko mula kay Maylin na nahawa lang pala ito sa isang handaan na kanyang pinuntahan nang minsang umuwi siya sa kanila. Pagdating ko sa amin ay kinuwento kong lahat ng nangyari sa mga magulang ko. At nang bumalik ako sa boarding house namin para kunin ang lahat ng mga gamit ko ay nagpasama ako sa kanila. Hindi na namin naabutan pa doon si Maylin. Mas nauna na pala itong umalis kaysa sa akin. Lumipat ako ng boarding house pero hindi ng paaralan. Mula noon ay wala na ako nabalitaan pa tungkol kay Maylin.